mabuhay ang pamilya, Lord God. Sa mga bata din po nandito ngayon, continue to bless them, O Lord God, na mag-grow sila spiritually, O Lord, na maging connected sa iyo at mapalapit sa iyo, Lord God. Maraming salamat din po kay Mami Bev. Continue to guide her and her family as well. Good din po kay Tita Nika, Lord God. Tulungan niyo po siya lagi sa araw-araw. Kahit nasa ibang bansa po ay nagsisikap po siya at alam ko na kayo po magkatid sa kanya. Lord, continue to bless us and keep us safe, Lord God. At kayo na po ang bahala sa amin lahat. In Jesus' name we pray. Amen. So yun, welcome po. At ito yung welcome to Jeremiah and Bible study. Ayan, praise God po. Share. So yung topic natin ngayon, hindi ko, may Bible po kayo, mga bata. Pwede rin kayong mag-based sa ating verse na i-share. So, ito po ang whole family for Christ. Dito yung topic natin. So, ayan, my whole family for Christ. Napakaganda po ng tatalakayin natin ngayon kasi po ito yung panalangin natin, di ba, na bash na ating family, walang may iwan. Lahat makakilala at sa ating Panginoon. Diba? Praise God. So, focus tayo sa family ngayon. At ang verse na aking share ay magmumula sa Ephesians 6, Ephesians 6 verses 1 to 4. So, basahin po natin. Tita Nix. Sabi po dito sa Ephesians, ito yung tagubilin sa mga magulang at mga anak. Ayan. So, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Praise God, no? Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. So yun, mga magulang, ito naman para sa ating parents, huwag ninyong ibuyo sa paghimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. So praise God po. Ito po ay sulat ni Apostle Pablo para sa mga mananampalataya ng mga taga-Efeso. So ngayon, ang unang teaching natin, unang katuruan, number 1 po, andyan sa screen, obeying and honoring our parents. Invoke God's promised blessings. So tayo ba ay, ako bilang anak din magulang ako. So ako bilang anak, sinusunod ko ba ito? Obeying and honoring our parents, my parents. So ang mga anak, para sa mga anak, talagang ang pagsunod at paggalang sa ating mga magulang ay humihiling sa mga ipinangakong pagpapala ng Diyos. Invoke. So parang in-encourage na obligasyon natin talaga sa harapan ng Diyos. So igalang natin ang mga magulang natin kahit madami tayong nakikita na mga mali sa kanila. So walang perfect walang perfect dito sa mundo. Si Lord lang po ang perfect. Kasi dapat nasa isip na natin between us and the Lord. So tayo na ang nakaano dito, tayo na ang parang bida. Yung tayo na ang tayo at versus the Lord, hindi na sa parents. Kaya respect and honor our parents. So habang ako parents ko, ako kasi lumaki ako na broken family. So grade 3, nawalay na ako sa mama ko. Which is gusto ko mama ko ang aking kasama, di ba? Ako sa papa ko. So ang hirap bilang bata, no, nga
lumaki ako na hindi ko naranasan yung talagang totoong pagmamahal ng isang magulang. So, ma-advise ko sa mga bata ngayon, habang buhay pa yung parents mo, habang nandyan pa, show love and respect. I-obey natin yung mga magulang natin. At syempre, bigyan ng time. Diba? Lagi nating ah, i-practice na bigyan ng oras. Yung communication talaga sa mga members ng family. Diba? Napaka-importante yung communication. Dapat maging open tayo sa lahat. Okay? So, kasi promise ni Lord eh. Ano bang promise na nakasulat sa verse? Promise ni Lord na hahaba yung buhay natin, mga anak. Di ba? Dito sa lupa, habang buhay natin pag ino-honor and ino-obey natin yung ating mga magulang. Kasi sorry po at ako'y nalaglag. Sige, continue po tayo. So, nandun ako sa point na narinig po, sorry, narinig po kasi nalalaglag ako. Sorry na po. Sa signal po dito, medyo makulimlim. Amen po. Kaya gusto ko habang bata pa kayo, lagi ninyong tatandaan na nandyan yung parents natin. Magkaroon tayo ng time, sabi ko pa kanina, i-respect mo sila, i-respect natin sila kasi tumatanda sila, di ba? So ako ngayon, at my age na 38, yung papa ko at mama ko, ano na, senior na. So sabi ko, Lord, bigyan mo pa ako ng chance na bumawi sa kanila. Kahit may pamilya na ako, kahit malayo ako sa kanila, gusto ko maging masaya sila. At syempre, hindi sila magtatagal dito sa mundo. Yun ang reality, lahat tayo. So, yun, masakit para sa akin na hindi ko nagampanan yung role ko. Kasi nung tinanggap ko si Jesus Christ as my Lord and Savior, talagang ang daming pinarealize sa akin ni Lord about sa ganito na dinidishonor ko yung parents ko, yung mga nakakatanda kong kapatid, inaaway ko. Sobrang sama ako. Kaya nga nagpapasalamat ako kasi inilayo ako ni Lord sa ganong attitude na, Lord, sorry kasi ang dami ko palang nasaktan, lalo na sa family ko, which is dapat pala sa family nag-start yung pagsasamahan na ayon sa kalooban ni Lord. Yung makilala natin si Lord. Sa family pa lang nag-start, sa tahanan natin. So yun, so number 2 na tayo. Medyo napahaba yung background ko. Ayan, so number 2, sabi dito, parents are mandated. Disciple, yan, alam na natin, mga parents, mandated. Sinabing mandated, mandato. So, mandated tayo na i-disciple natin yung ating mga anak. Kasi, yung feeling na yung klase ng magulang, alam mo yung inis na
At yung sa anak, yung kulang na lang maglayas kasi matigas ang ulo, yung parang lang yung mama ko kasi hindi ko ewan ko masakit na term, eh. Sabihin ko na lang na madaldal kasi yung term na 'yan parang hindi maganda pakinggan. Sobrang daldal ng mama ko at, konting pagkakamali ko ayan mag-aano na siya, magagalit sa'kin, yung nagmumura siya. So ang sakit para sa'kin na, ano ba 'yan? 'Yan, we are obliged, oo, obligado tayo na i-disciple natin yung mga bata. So, kasi sa akin, hindi ko naranasan yung parang mahalin ako ng mama ko, ng papa ko. Parang feeling ko may favoritism sila. So, yes, wala tayong choice kundi mga parents ha, wala tayong choice kundi i-disciple talaga natin yung mga anak natin. Ilapit natin lagi sila sa Panginoon. Ako kasi hindi ko naranasan 'to, eh. Being Catholic for how many years? Being Catholic talaga sabi ko, bakit hindi ako tinuruan ng parents ko na magbasa ng Bible? Naka-display lang po 'yun sa altar at, inaalikabok na po. So, ano na ako, 36 ko na-realize na, may ano pala, dito pala sa Bible ang totoong ano, yung kasagutan sa mga problema natin, bakit naguguluhan tayo. So, parents, encourage our children na magbasa ng ituro natin na kung paano maging malapit sa ating Panginoon. So, yun, ako kasi, sabi ko, Lord, sana noon pa ako nagbasa ng Bible habang bata pa ako para hindi ko naranasan yung masyadong hirap sa buhay. Yung ano, ma-share ko lang din kasi nakapag-asawa po ako ng maaga. Kasi nga, di ba, hindi ako nakikinig sa parents ko. Gusto ko nasa labas lang ako. So, after graduation ng college, ano, ilang months, nakapag-asawa na po ako. Pero hindi po, yung, ewan ko, siyempre parental guidance ha. So, yun na, nabuntis po ako, pero hindi pa kinakasal. So, sabi ko, Lord, it's very big sin, big mistake. So, talagang napaka-importante sa ating mga magulang na alalayan natin, i-guide natin, i-lead yung mga anak natin para mapalapit sa ating Panginoon. Masarap sa pakiramdam na ah, nandyan lagi yung buong family, yung buo. Kasi sabi ko, Lord, being broken family, ang hirap mag-adjust. Lalo na yung ah, gap, yung hindi nagkakasundo mga kapatid, yung gano'n. Pero sabi ko, nothing is impossible sa ating Panginoon. Pag lagi tayong nag-pray na, Lord, gabayan mo kami, Lord, paano ko ba ito palalakihin yung anak ko? Paano ko ba ito maaakay sa iyo? So God will help us. Nothing is impossible. Lagi tayong mag-pray. Nandiyan lagi si Lord para gabayan tayo. So yun, talagang gawin natin. Wala tayong choice. Kung talagang mahal natin yung mga anak natin, i-disciple natin sila habang bata. So, punta na tayo sa number 3. There's Jeremiah Sabi Kids. dito sa number 3, Jeremiah Kids. our Yeah. imperfections must not stop us to grow in the Lord. Praise God. Oh. So, maging pasensyosa sa mga anak natin. Dahil hindi tayo perfect. Ganon din, parang vice versa. Parents, maging pasensyosa tayo sa ating mga anak. Ganon din sa anak, maging pasensyoso kayo, pasensyosa sa mga magulang. Kasi, sabi ko nga, walang perfect. Walang perfect sa family. Diba? So, anong gagawin natin? Ayan o, yung picture natin. Tumingin kay Kristo. Tumingin tayo sa ating Panginoon. Yung wala tayong ibang titingnan kundi kay Jesus. Focus tayo kung paano
mag-grow. Yung both parents and children mag-grow patungo kay Jesus. So, kahit pangit man ang ugali, alam natin na talagang may mga bata na sobrang pasaway. So, nothing is impossible sa ating Panginoon na babaguhin ni Lord yan eh. Tayo din, yung mga, binago ako at ah, honestly, binago ni Lord yung puso ko na yung hindi ako marunong mag-sorry, tapos hindi ako marunong humingi ng tawad. Sa magulang ko pa yan ha, sa mga kapatid ko, nakakatanda, nakakabata, hindi ako nagsasorry, hindi ako naghumingi ng tawad kahit alam ko na mali ako. Sobrang tigas ng ulo ko. So, ngayon sabi ko, what? Ako na ba to? Ako na ba to? Na-amazed ako na, Lord, praise God. Kasi yung puso ko hindi na ganun, na ako kahit ngayon, kahit hindi ko kasalanan, alam ko na magpakumbaba, alam ko na mag-sorry. So, na-amaze din yung parents ko na, ha, ikaw ba yan? Di ba, nagugulat na lang yung parents ko na hindi na ako yung anak nila na sumasagot-sagot, yung nagdadabog-dabog, parang lahat nasa akin na eh. Ang tawag nga sa akin sa family namin eh, black sheep. Talagang sabi ko, Lord, thank you kasi binago ako ni Lord. Kaya yung kantang Ako'y Binago, ako'y binago ni Lord, ako'y binago mo. So yun, doon ako, yun ang lagi kong kinakanta na doon nag-start kasi na nung tinanggap ko si Jesus Christ. Ang daming mga struggles. Minsan nga nag-on and off pa ako eh. Bumitaw ako, and then babalik. Nagba-backslide na naman. Pero sabi nga, we just have to be willing to be changed. At syempre, matransform din tayo sa pamamagitan ng ating Panginoon. Ita-transform tayo eh. Babaguhin tayo. Iiwanan na natin yung dating pagka natin. So habang bata pa kayo, hindi natin tingnan si Lord. Kilalanin natin si Lord. Ano ba yung kaya niyang gawin? Si powerful talaga. Siya lang ang makakagawa nun, nabaguhin tayo. Yung puso natin, babaguhin talaga yan ni Lord. Yung mga imperfections natin kasi yung mga kamalian natin, hindi talaga nakakahadlang para tayo ay lumago sa Panginoon. Hindi yung nagiging excuse na lang na, ano ba, yung tatay ko, lasinggero eh. Tapos, example lang, nanay ko, nagsusugal, yung ganon. Nanay ko, chismosa, marites, skandalosa, yung ganon. Pero hindi dapat ganon yung excuse natin na ayoko nang irespeto sila kasi ganon naman ang ugalang yung parents ko, yung ganon. Lalaya na lang ako sa bahay, yung ganon. Hindi na natin sasabihin na lang na hindi na ako susunod sa Panginoon kasi yung parents ko wala ding wala ding side-side, useless lang yun. Elections natin dapat hindi makahadlang sa ating paglago. Ganon din sa ating mga anak, yung imperfections ng ating mga anak, hindi makahadlang para mapalapit tayo sa Panginoon. Dapat yung goal natin lahat, yung goal talaga natin ay lapit sa Panginoon. Get closer, be connected sa ating Panginoon. Kasi lalo na pag-servant tayo, na ang sarap sa pakiramdam na sama-sama tayo, di ba? Lalago. Although darating talaga yung mga problema, kasi nga sa family, di ba? Sabi wala nakafocus, tayo ay nakatingin sa ating Panginoon. Mararanasan talaga natin yung pagpapala. Mararanasan natin yung miracle Panginoon sa ating buhay. Amen? Thank you. So para po sa ating application, sa application na tayo, no? So number 1, sabi dyan, given na po yan. Sabi dyan, children, obey and honor your parents. So wag natin kakalimutan yan. Isulat natin. Or i-remember natin, bilang obey and honor our parents. Gawin po natin itong commitment. Commitment na alang-alang sa Panginoon
na igalang natin at sundin ang ating mga magulang. Yung parents kasi natin, 'di ba? Alam niyo 'yun, yung ako honestly yung parents ko wala kaming ano, yung communication na 'di ba sabi ko yung mama ko laging madaldal. So, na-realize ko na walang magulang na naghahangad na sama yung anak. Sorry kasi yung pagiging madaldal ng mama ko, nami-miss ko tuloy yung pagiging madaldal niya kasi hindi naman siya magdadaldal kung nasa ayos ako eh. Sobrang sobrang nagsisi ako kung bakit gano'n naglayas ako, hindi ko sinunod yung parents ko. Hindi ko nilagay si Lord sa buhay ko. Kasi that time, hindi ko pa naman kilala si Lord eh. So nakaka-bless yung mga bata ngayon, gaya dito, praise God sa buhay ng bawat isa ng mga bata na at your age, nakikilala ninyo si Lord, si Jesus. Salamat sa mga parents na talagang nakafocus kay Lord. So ako kasi, na-realize ko ngayon na walang magulang na gustong hangarin yung kapahamakan ng isang anak. Di ba? Gusto ng ating parents na magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Yan, mga bata, makinig kayo. Gusto ng parents nyo na magkaroon kayo ng masaganang buhay. Siyempre, yung priority talaga na makilala natin si Lord. Once kasi nakilala natin si Lord, imbis na mag, magbabarkada ka, so nandun sa tahanan, yung comfort zone mo, nasa parents. Ako kasi yung comfort zone ko kung nasaan, nasa barkada. Nung college ako naglalasing, kung sino-sino yung kasama kong mga kaibigan ko, tapos uuwi ng madaling araw, yung gano'n. Kaya ayokong maranasan ninyo yan. Dapat maging sentro talaga si Lord sa buhay natin, sa buhay ninyo. Di ba? Kasi pangarap ng parents natin buti at maging maganda ang buhay natin. Di ba? Kahit siya bungangera ang nanay mo or pati tatay mo, nagdadala rin, di ba? Na hindi nangyayari yung gusto nila na para sa iyo na magandang buhay, na maging maayos ka, yung ganon. So, kaya sila nagdadaldal. Nagdadaldal pa ng mama ko kasi nasa mali ako eh. Kaya lang, may sarili akong mundo. Kaya ayokong tularan niyo ako na magkaroon ng sariling mundo. Honor your parents, honor our parents. So, matanda na sila. Sabi ko, hindi pa naman huli ang lahat para bumawi sa aking mga magulang. So, yun. Magtaka na tayo kung hindi na nagdadaldal yung parents natin, ha? Pag hindi na yan nagdadaldal, hindi yan nag-a-advise, magtaka ka na. Hindi na yan concern sa'yo. Hayaan ka na lang. Di ba? Hindi ka mahal niya. Pero kung nandyan pa yung parents mo na patuloy na nagdadaldal, nag-a-advise, kung ganito, magagalit. So, be thankful. Kasi concern siya sa'yo. O, di ba? Lagi nating tandaan. Tandaan natin yan. So, number 2, yung application natin, parents, disciple your children. Ayan. So, sa ating mga magulang, i-disciple talaga natin yung ating mga anak. Dapat hindi iasa sa church, di ba? Ang primary role ng parents na i-disciple ang mga anak natin. So, secondary na lang yung sa church. Kasi, di ba sa church, dinidisciple lang yung mga young children, yung mga youth, yung kids. Kapag yung parents ay, example, nag-failed na turuan sa tahanan, or yung parents ay unbeliever. So, di ba? Kasi hindi nila kaya tinatayo yung church, kaya yung mga bata ay dinidisciple ng church para magabayan. So kung Christian naman, kung Christian yung parents natin, bilang parent, bilang Christian, tayo yung unang may responsibilidad para i-disciple yung anak natin. 'Di ba? 'Di ba sabi nga sa verse 4, yung palakihin yung mga anak na naayon
Hindi, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Amen. Role talaga ng magulang na i-disciple natin, ng mga anak natin. So, di ba nababasa niyo yung quote dyan? Sabi sa quote, our children are not falling, i-zoom ko lang ha. Ayan, our children are not falling away because the church is doing a poor job. Our children are falling away because we are asking the church to do what God designed the family to accomplish. Di ba si Vodi Bokman? Ayan, napakagandang quote na yung mga anak daw natin, hindi yan naliligaw ng landas. Kaya naliligaw ng landas kasi pilit nating ibinibigay sa church yung responsibility natin na dapat talaga magulang ang gumagawa. So, reminder sa ating mga parents, no? Parents, disciple our children. Habang bata pa talaga, habang bata pa, ayan si Ruby, tinuturuan kong magbasa ng Bible, kaya lang mabagal pa. So, ito na naman yung expectation ko na, ano ba yan? Kaya lang grade 2 pa lang. So, sabi ko, ito Lord ang dapat kung makontrol talaga. Naiinis ako, ganito. So, kasi hindi ako nga ako nasanay. Ilang, 1 year mahigit pa lang ako. So, mabagal yung pag-grow ko. Kasi, nagba-backslide pa rin ako. And then, minsan, nagwo-worry pa rin ako. Minsan, ang dami kong problema. Yung sunod-sunod na problema. So, gusto ko talaga grow ako. And ko pag-aral kong magbasa ng Bible, honestly, hindi ko mabuklat-buklat. Kaya ang ginagawa ko naman sa cellphone, kaya lang, ang daming temptation. Yung phone ang gamitin na basahin yung mga uh, verses doon, yung scriptures, dapat sa libro talaga. Kasi mag-pop up dyan yung mga messages, kung ano man yung mga notifications na naman. So, yun, i-commit ko talaga na pag-aralan pa ng dibdiban na aral. yung, yung mga salita ni Lord, doon ako mahina at nandun yung katamaran, honestly. So, huwag tayong tamarin ha. Huwag maging tamad na pag-aralan yung salita ni Lord. Amen. So, yun, parents, huwag tayong maging tamad. So, yung number 3, so sabi dyan, grow in the Lord together as a family. Praise God. Okay. Ito yung pinapangarap ko talaga. Na magkaroon ng buong family. Yung buong family na, alam nyo, na sama-sama at lumalago. Did you tell her? Yung example, ang ganda isipin. Ako nabibisual lang na magkaroon ng pamilya, mabuo yung pamilya namin na sabay-sabay kami magpe-pray, di ba? Yung culture, yung godly culture na every Sunday sama-sama yung tatay, nanay, mga anak, pupunta sa church, sa fellowship, sa gawain ng simbahan, di ba? Nakakagaan ng pakiramdam at super blessed na mo yung family ganyan. Kaya lang, in my dreams, pero walang imposible. Yun lagi ang pinag-pray ko na makasama ko talaga yung mga anak ko. Kasi nga, yung 4 kong anak, isa lang yung nasa akin. Yung 3 ay nasa probinsya. So, nag-i-emote-emote na naman ako. Sorry na po, pero God knows how I feel and God knows kung ano yung mga struggle ko sa buhay, yung mga battle ko araw-araw. And, yun, i-practice din natin na sabay-sabay tayo. Sabay-sabay tayo magpupunta sa church, yung nanay, tatay, mga anak, pag nandyan, kapiling nyo, kasama nyo sa bahay. So, sama-sama talaga. So, mag-grow lahat sabay-sabay. Grow in the Lord together as family.
So paggising pa lang, no, paggising ng mga anak, example, nasa bahay, makikita nila yung nanay nila, tatay nila, nagsabay na nagde-devotion, nagpe-pray. Hindi ko nakita yun sa parents ko. Sorry na Lord, hindi ko nakita yun sa mama at papa ko. So kayo na nandyan, praise God po, gawin natin, maging habit natin na sa tahanan pa lang, maging ano na tayo, ah, yung godly culture ma-practice natin, no? Magpe-pray kayo together and magkaroon ng hindi individual, di ba? Kasi minsan yung bata lang yung magpe-pray, yung nanay lang mag-isa, tatay mag-isa, kanya-kanyang prayers, di ba? Kanya-kanyang pagpe-pray. Mas maganda yung sama-sama. Kahit ako, inaano ko, Lord, kahit sa online man lang maisama ko yung mga anak ko. Yung gano'n, magde-devotion kami sa Messenger kasi 'di ba high-tech naman ngayon. Kahit malayo tayo sa ating mga pamilya, merong online. So praise God at meron tayong internet, data man 'yan or wifi. So praise God. So yun, yun lang ang may share ko kasi ito yung ito yung nabago sa akin na dahil sa pagiging maldita ko, dahil sa pagiging suwail kong anak, kaya sinishare ko sa inyo na huwag ninyo akong gayahin. At hindi pa naman late at my age, 'di ba? Hindi pa naman late na mabawi ako sa magulang ko. Kaya kayo, habang bata pa talaga, obey and honor your parents. Lagi nating tandaan 'yan. At alam ko na yung ibang bata dito, gusto nila silang masusunod. Hindi po pwede 'yun kasi for me kasi 'yun ang ginawa ko. Ako yung nasunod sa buhay ko. Ako nag-direct sa buhay ko, which is napakalaking kamalian po 'yun. So, focus tayo kay Lord, 'di ba? So, 'yun, maraming maraming salamat. So, mag-end muna ako sa prayer ha. Sabayan niyo rin po ako sa pag-pray. So, Father God, thank you po for helping us understand that it is the parents' responsibility to disciple our children, and the children are blessed with a long and fulfilling life when they honor and obey their parents. Thank you po for this truth. Nawa po, Father God, ang buong family po ng bawat isa nandito ngayon, at syempre po sa ibang pamilya po, ay mamuhay po according to the teachings of Christ. Lord, please make Jesus the center of our family. May your name be glorified, O Lord God, through us in Jesus' name. Amen and amen. So God bless po mga bata and the parents.